Ang walang kapantay na martial god, unang yugto. Kabanata 661, isang espada. Ang mga pulang ilaw ng dugo ay naging vortex habang ang espada ni Lin Fang ay nahulog mula sa langit. Ang kanyang uhaw sa dugo na espada ay sumisira sa buong kalawakan at tila walang iba kundi ang espadang iyon. Nasa panganib si Yumo. Akala ng karamihan, lahat ng atensyon nila ay nasa espada. Hindi na nila makita ang silhwete ni Lin Fang, nakikita na lamang nila ang isang uhaw sa dugo na espada na gumagalaw ng may hindi matitinag na kalooban. Walang sino man ang umasa ng ganoong lakas, walang sino man ang naniwala na si Lin Fang ay makakapag-deploy ng ganoong atake ng espada. Kumalat sa hangin ng isang nakakaiyak na hiyaw. Ang mga asol na ugat ni Yumo ay mukhang partikular na namamaga, halos parang sisabog na siya. Hindi niya akalain na malalagay siya sa ganoon kahirap na sitwasyon laban kay Lin Fang. Tumigil ka, sigaw ng boses na nagpayanig sa buong stadium, tumibok ang puso ng lahat. Si Lin Fang ay nasa symbiosis sa kanyang puso sa sandaling iyon at ang boses na iyon ay nagpang-inag sa kanyang buong kaluluwa. Isang daing ang kanyang pinakawalan sa sakit. Kinailangan niyang iwanan ang kanyang malatrans na mental state of mind at bumalik sa realidad. Bumalik din sa normal ang puwersa ng kanyang espada. Pumunta ka, marahas na sigaw ni Yumo. Pinagsama-sama niya ang lahat ng pisikal na lakas na kaya niya para pumailang lang sa kalangitan at bambahin ang uhaw sa dugo na espada ni Lin Fang. Mas banayad na mga tunog ang kumalat sa hangin, ang pulang ilaw mula sa espada ay hindi malalampasan. Nakita lang ng mga tao si Yumo na napaatras habang umaagos ang dugo. Si Yumo ay mukhang baliw sa paraan ng pagtingin niya kay Lin Fang. Bumaba si Lin Fang mula sa langit at lumapag. Ang dulo ng kanyang espada ay nakapatong sa fighting stage kung saan ang dugo ni Yumo ay tumutulo mula rito. Si Lin Fang ay mukhang isang mapagmataas na bayani. Tumingon si Lin Fang at tumingin muli kay Yumo na nakarating sa malayo sa di kalayuan. Ang sigaw noon ay marahil ang guro ni Yumo na sinubukang gambolain si Lin Fang. Naramdaman lang ni Lin Fang ang panginginig ng kanyang kaluluwa mula sa pag-atake ng kaluluwa na iyon. Kung hindi siya sumigaw, napatay ni Lin Fang si Yumo. Tumingin si Zhu Wuchang sa taong iyon, masasabi mo kung gaano siya galit sa mga mata. Natalo na si Yumo. Sumusuko lang ako para sa kanya. Hindi na ako makikisali pa, gusto ko lang iligtas ang buhay niya at wala nang iba pa. Paliwanag ng taong iyon, umaangat sa ere at nakasimangot. Kalmado ang boses niya habang pinagtatanggol ang sarili. Ang sigaw na iyon ay isang pag-atake at sasabihin mong hindi ka nasangkot. Galit na sabi ni Lin Fang, nakatingin sa guro ni Yumo. Ang gurong iyon ay isang maliit na tao, ngunit siya ay napakalakas. Sinaktan niya ang kaluluwa ni Lin Fang kanina sa pamamagitan lamang ng isang sigaw, kaya malamang na nakalusot na ang gurong iyon sa layer ng Tianqi. Sa isang sigaw, maaari niyang masaktan ang mga magsasaka ng Zuanqi layer. Ang layer ng Tianqi ay higit pa sa layer ng Zuanqi. Ang guro ni Yumo ay hindi lamang nakalusot sa unang layer ng Tianqi, siya ay mas malakas. Bata, tumahimik ka, hindi na kailangan gumawa ng malalaking kilos dito. Sumuko na si Yumo, yun lang. Bumalik ka na sa upuan mo. Hayaang magsimula ang susunod na labanan. Salamat. Walang pakialam na sabi ng guro, na nakatingin kay Lin Fang. Narinig pa niya na parang pinagbabantaan niya si Lin Fang sa isang tiyak na lawak. Malaking kilos. Bumalik sa kanyang upuan. Si Lin Fang ba ang unang gustong pumatay sa laban na ito? Katawa-tawa. Hindi na pinansin ni Lin Fang ang gurong iyon. Tumingin siya kay Zhu Wuchang at nagtanong, Mister, nilabag ba nila ang mga patakaran? Talaga. Sabi ni Zhu Wuchang na tumatango. Naniniwala ako sa iyo tungkol dyan. Sabi ni Lin Fang habang nakayuko. Kaagad pagkatapos, tumingin siya kay Yumo at naglabas ng nakakatakot na sword energy na tila mas malakas pa kaysa dati. Ang lakas ng espada ay napakatalam at nasira ang kapaligiran. Masakit na tumatagos sa eardrums ng mga tao ang mga sipol na tunog na nilalabas nito. Ang mga tao ay hindi sigurado kung ano ang kanyang ginagawa. Ipagpapatuloy ba niya ang labanan at papatayin si Yumo? Isang hakbang pasulong si Zhu Wuchang at dumating sa harap ng guro ni Yumo. Malamig niyang sabi saka, lahat ng kalahok sa great competition ng Zuyu ay mga henyo. Hindi umaasa si Shengang na mamamatay sila. Kung sa una ay hindi gustong patayin ni Yumo si Lin Fang, pipigilan ko na si Lin Fang ngayon. Ngunit dahil sinusubukan ni Yumo na patayin si Lin Fang sa buong panahon na ito, lohikal ang resulta. Sabi ko minsan, kapag nasali ka ulit, mamamatay ka dito sa Micheng. Mamatay sa Micheng. Sobrang bilis ng tibok ng puso ng lahat dahil sa stress. Galit na galit si Zhu Wuchang. Hinamak niya ang guro ni Yumo. Sina Yumo at Lin Fang ay kayang lutasin ang kanilang mga problema ng mag-isa. Walang sino man ang maaaring makisangkot. Kahit na ang guro ni Yumo ay isang napakalakas na cultivator ng Tianqi layer, hindi siya papayagan ni Shengang na makialam muli. This time, papatayin niya siya. Nakakamangha, napakalupit nila. Ang mga tao ay labis na nasa sabik. Si Lin Fang ay malupit, at si Zhu Wuchang ay kasing malupit. Isang cultivator ng Tianqi layer ang kaka-atake pa lang kay Lin Fang, ngunit gusto niyang ipagpatuloy ang kanyang pakikipaglaban kay Yumo. Habang lumalaban siya, mas gusto niyang patayin si Yumo. Sa pagkakataong ito ang Tianqi cultivator ay hindi na makisali. Si Yumo ay nakaharap kay Lin Fang at ang guro ni Yumo ay nakaharap kay Zhu Wuchang.
Ano ang maaaring gawin ng guro ngayon? Walang pakialam ang guro ni Yumo kay Zhu Wuchang, ngunit ibang kwento si Shengang. Si Zhu Wuchang ay ang manager ng Great Competition ng Zuyu, kinatawan niya si Shengang at ang autoridad nito. Ang sinabi niya ay salita ni Shengang. Kung muli siyang makisali, si Mi Cheng ang magiging huling hantungan niya. Ang isang hindi kapani-paniwalang cultivator ng Tianqi layer ay wala nang magawa. Mahigpit pa ring hawak ni Lin Fang ang kanyang espada. Dahan-dahan siyang naglakad patungo kay Yumo at malamig na sinabi. Gusto mo akong patayin noon sa masamang lugar, noon hindi mo akalain na darating ang araw na iyon. Si Yumo ay mukhang mabangis at nakakatakot. Siyempre, hindi niya akalain na mangyayari ang ganoong bagay. Kahit na sa kanyang pinakamasamang bangungot. Bumalik sa masamang lugar, pinahiyan niya si Lin Fang at itinuring siyang isang insekto. Gusto niya itong patayin noon ngunit ngayon ay nabaligtad ang mesa, nakakalungkot na katotohanan. Ang mga kalahok sa kompetisyon ay nakapikit, si Lin Fang ay talagang malakas. Nagawa pa niyang talunin si Yumo. Mukhang nasa sabik ang buong pulutong. Ang mga laban na ito ay hindi kapani-paniwala, brutal, nakasisilaw. Hindi nila naisip na si Lin Fang ay magiging napakahusay sa kompetisyon. Siyempre, hindi ito isang kasiya siyang sorpresa para sa ilang mga tao. Tulad ng ilang tao mula sa Tianfang o sa Wan Shou sect, o kahit para kay Yu Qingshan. Hindi pa sila umaalis dahil lahat sila ay naghihintay na patayin ni Yumo si Lin Fang. Ngunit tulad sa kanilang pinakamasamang bangungot, nawasak sila nang makitang nagtagumpay si Lin Fang. Ang kanyang espada na si Qi ay lumalakas at lumalakas. Si Lin Fang, sa kanyang estado ng pag-iisip at paghahangad ay nagsisimula ng mag-iwan ng mga luha sa hangin. Ang kanyang espada ay diretsyong gumagalaw patungo kay Yumo. Hindi. Marahas na tumibok ang puso ng mga tao. Imposible, lumalakas ang sword intent ni Lin Fang. Paano iyon posible? Itinago ni Lin Fang ang kanyang cultivation level at ang kanyang tunay na lakas. Sa maikling panahon noon, ang kanyang layunin sa espada ay nasa unang antas, ngunit ngayon ay nasa pangatlo na. Ang kanyang layunin sa espada ay tumaas ng 2 antas. Nagulat si Yumo, sumakit ang puso niya sa pressure. Bakit niya inilagay ang sarili niya sa ganoong sitwasyon? Maaaring mas lumalakas pa si Lin Fang. Naisip ng karamihan. Umiling-iling pa sila, imposible. Si Lin Fang ay naging napakalakas at may mga limitasyon. Hindi siya maaaring maging mas malakas sa isang maikling panahon, ito ay imposible ayon sa mga batas ng paglilinang. Huminto ang kanyang sword intent sa level 3, at iniwan ang atmosphere na puno ng sword chi. Tumutulo pa rin ang dugo mula sa kanyang espada. Dahan-daang naglakad si Lin Fang patungo kay Yumo at sinabing, naiintindihan mo ba, kanina lang, ginamit lang kita. Para sanayin ang sword intent ko, yun lang. Nagsasanay lang siya ng kanyang layunin sa espada. Ang mga salita ni Lin Fang ay umaalingaw sa isipan ng lahat. Natakot si Yumo, ilang sandali bago siya, ginamit siya ni Lin Fang para dagdagan ang kanyang layunin sa espada, tulad ng ginipig. Anong kahihiyan? Boom! Tila babagsak ang kapaligiran sa lahat ng lakas ng espada na iyon. Ito ay kung saan-saan habang si Lin Fang ay nagsimulang kumilos ng matulin tulad ng hangin. Sa katunayan, kailangan ko lang talaga ng isang atake ng espada para mapatay ka. Sabi ni Lin Fang. Pagkatapos ang kanyang espada ay nagsimulang gumalaw ng mas mabilis. Isang dugong pulang ilaw ang bumaba mula sa langit habang ito ay hinihiwa sa kalahati. Kaagad pagkatapos, nakita ng mga tao si Yumo na takot na takot. Nakakagulat, nakalimutan niyang eye block. Sa totoo lang, hindi niya napigilan ang gayong pag-atake. Nakatingin lang siya sa pagbaba ng liwanag na iyon mula sa langit. Biglang may sumulpat na sugat sa katawan niya. Malalim ang sugat na iyon. Sapat na ang isang espada. Umalingaw pa rin ang mga salita ni Lin Fang. Sapat na talaga ang isang espada para patayin siya. Patay na si Yumo, ang walang kapantay na martial god, unang yugto. Kabanata 662, ang patay na puno. Nahati si Yumo sa 2. Bumulwak ang dugo at tumalsik sa espada ni Lin Fang. Ang uhaw sa dugo na espada ni Lin Fang ay muling umiinom ng dugo ni Yumo. Sa hangin, hindi makapaniwala ang guro ni Yumo. Pinagmasdan lang niya ang dugo na hinihigop ng espada ni Lin Fang. Nais ng guro na makaganti si Yumo. Si Lin Fang ay brutal na pinatay ang kanyang estudyante sa kanyang harapan. Sa isang atake lamang ng espada. Kahit na pagkatapos niyang pananakot kay Lin Fang at napatay pa rin ang kanyang estudyante, kailangan niyang magtiyaga hanggang sa huli. Ang espada ay sumisipsip ng dugo habang ito ay nanginginig ng marahas, ang liwanag na ipinakalat ng espada ay naging mas nakakasilaw. Tila nagkakaroon ito ng sigla at sigla. Si Lin Fang ay mukhang walang emosyon, tumalikod siya at itinago ang kanyang espada. Nang huminto ang dugo ay tila nasisiyahan ang espada. Pagkatapos ay bumalik si Lin Fang sa kanyang orihinal na upuan na parang walang nangyari. Walang bumagal ang puso ng sinuman. Si Lin Fang ay may lakas ng ika-7 Zuan-Chi layer at ang kanyang sword intent ay level 3. At pagkatapos ay naroon ang kanyang nakakatakot na uhaw sa dugo na espada. Ang kanyang espada ay mamamatay tao. Hindi lamang nagawa ni Lin Fang nasaktan si Yumo, ngunit napatay pa niya ito. Kailangang muling isaalang-alang ng lahat ang lakas ni Lin Fang.
Inakala ng karamihan na sina Diling at Duan Wu daw ang pinakamalakas sa Great Competition ng Zuyu. Ang pangatlo ay malamang na si Jun Moshi, na sinundan ng iba pang 5. Ngunit ngayon, pinatunayan ni Lin Fang na mali sila. Kakapatay pa lang niya ng isa sa 8 pinakanamumukod tanging disipulo, ibig sabihin ay isa na si Lin Fang sa kanila, sabi nga. Mukhang minaliit ng lahat ang nakakuha ng unang Jade Key. Akala ng karamihan. Gumamit si Lin Fang ng isang atake ng espada para patayin si Yumo. Si Lin Fang, sa kanyang lakas, ay maaaring isa sa 5 pinakamalakas na magsasaka sa kompetisyon. Ang 4 na pinakamahusay ay dapat sina Diling, Duan Wu Dao, Jun Moshi at Zhu Xia, pagkatapos ay Ling Xiao. Ang lahat ay naiinip na makita si Lin Fang na lumaban kay Kuya Tong ang patay na puno. Kung matalo ni Lin Fang si Ling Xiao, mapupunta siya sa top 5. Talagang itinago niya ng husto ang kanyang lakas. Akala ng karamihan. Hindi nila akalain na si Lin Fang, na dating nasa ika-5 Zuan Chi layer, ay magiging isa sa 5 pinakamahusay na cultivator. Sinong hindi nagulat? Lahat sila ay naiinip na makita ang iba pang mga laban. Ang pagkakita sa mga labanang ito ay nagdulot sa kanila ng pagnanais na maglinang ng mas determinado. Kukunin mo ba ang bangkay o dapat kong gawin? Tanong ni Zhu Wuchang sa guro ni Yumo. Malamig ang tingin ng guro. Sinulyapan niya si Lin Fang at sinabi, "Ako na ang bahala." Ang guro ay nagpakita sa harap ng katawan ni Yumo, hinawakan ito, at umalis. Sa kanyang pag-alis ay lumitaw ang isang marahas na unos na nagpahirap sa katawan ni Lin Fang. Si Lin Fang ay masyadong palakaibigan, napatay niya si Yumo. Isang kakilakilabot na pagkakasala ang galitin ng isang Tianqi level cultivator. Kailangang mag-ingat si Lin Fang sa hinaharap. Bumalik si Zhu Wuchang sa kanyang orihinal na posisyon nang makita niyang umalis ang guro. Pagkatapos ay sinabi niya, dahil patay na si Yumo, ang mga hindi pa lumalaban sa isang Yumo ay makakatanggap ng karagdagang tagumpay at sa gayon ay karagdagang puntos. Nagulat ang karamihan. Dahil patay na si Yumo, ang mga hindi nakalaban sa kanya ay nakakakuha ng karagdagang tagumpay. Iyon ay hindi patas sa lahat dahil ang mga unang nagawang talunin si Yumo ay tinatrato ang parehong paraan tulad ng mga hindi. Ang pinakainis ay si Yun Feiyang. 3 laban lang ang nalabanan ni Yumo at natalo laban kina Jun Moshi at Lin Fang, ngunit nanalo siya laban kay Yun Feiyang. Nangangahulugan ito na ang lahat ay nanalo laban sa inaasahan ni Yumo para sa kanya. Tang Yu nanalo ka, tulad ng dati. Bukod sa Tang Yuyu, nanalo rin ang mga nasa tuktok ng rangkang. Pagkatapos ay muling nanalo si Lin Fang laban sa ika-12 cultivator gamit ang silver sword. Ang cultivator na may silver sword ay nawala sa sandaling ang uhaw sa dugo na espada ni Lin Fang ay malapit nang bumangga sa kanyang sarili. Matapos ang binata na may hawak na pilak na espada, si Lin Fang ay lumaban kay Liu Yu Qin Yu Xiao Xiao. Dahil namatay si Yumo, lahat ay nakakuha ng librerag panalo. Gumamit si Yu Xiao Xiao ng silver bilang sandata. Sa musikang iyon ay nagagawa niyang mag-alab ang puso ng mga tao sa pamamagitan ng pagdama sa lahat ng panginginig ng boses ng kanyang mga himig. Dahil ang kaluluwa ni Lin Fang ay napakalakas, ang musika ni Yu Xiao Xiao ay hindi nakaapekto sa kanya. Kahit na napakalakas ni Yu Xiao Xiao, hindi niya nagawang sumuko si Lin Fang. Sa huli, natalo si Yu Xiao Xiao. Nanalo na si Lin Fang sa lahat ng kanyang 5 laban. Sa librerang tagumpay na nakuha dahil sa pagkamatay ni Yumo, sina Diling, Duan Wu Dao, Jun Moshi, Zhu Xia at Ling Xiao ay nanalo rin sa lahat ng kanilang laban. Siyempre, may isa pang nagulat sa lahat. Nanalo rin si Tang Yuyu sa lahat ng kanyang laban. Ang ika-6 na labanan ay si Lin Fang laban kay Kuya Tong ang patay na puno. Kung mananalo si Lin Fang sa laban na ito siya ay magiging isa sa 6 na pinakamahusay na cultivator. Akala ng karamihan. Magkaharap sina Lin Fang at Kuya Tong sa fighting stage. Tinalo na ni Lin Fang ang 2 sa 8 pinakasikat na disipulo ng kompetisyon. Sina Yumo at Yu Xiao Xiao. Napatay niya si Yumo at dinurog si Yu Xiao Xiao. Walang suspense kung nagawa ni Lin Fang na manalo laban sa Dead Tree, isa siya sa 6 na pinakamahusay sa anumang kaso. Sinusukat ng Dead Tree si Lin Fang. Hindi niya hinamak si Lin Fang dahil napatay na niya si Yumo sa isang atake ng espada. Sino ang mang-insulto sa isang taong malakas? Ang patay na puno ay hindi kayang maging pabaya. Kung maaaring matalo ang patay na puno kung siya ay pabaya. Sa likod niya ay lumitaw ang isang aktwal na patay na puno, ito ay ang kanyang espiritu. Ang kanyang palayaw ay ang patay na puno dahil ang kanyang espiritu ay isang patay na puno. It was a very particular spirit and on top of it, meron din siyang ibang teknik na tinatawag na Three Eyes. Ang lahat ng kanyang mga kakayahan ay hindi kapani-pani walang makapangyarihan. Ilabas mo ang iyong espada. Sabi ng Dead Tree na hinahamon si Lin Fang, ngunit umiling si Lin Fang. Hindi niya binubunot ang kanyang espada. Hindi ko kailangan ng espada, akala mo dati, golden body skill lang ang meron ako. Ngunit laban sa iyo, ang aking mga kasanayan sa apoy ay magiging mas angkop. Mabagal na sabi ni Lin Fang. Sa sandaling iyon, lumitaw ang isang nakakatakot na apoy sa paligid ng katawan ni Lin Fang. Si Lin Fang ay naliligo sa dagat ng apoy, pinapanood ang kapaligiran na nagninangas. Natigilan ang karamihan, maaari ding gumamit ng apoy si Lin Fang. Makatuwirang gumamit ng apoy laban sa patay na puno sa halip na sa kanyang espada. Sige,
Tingnan natin kung gaano ito gumagana laban sa akin. Sabi ng Dead Tree, ang kanyang death energy ay lalong nagiging marahas. Parang namamatay ang lahat sa paligid niya. Biglang tumubo ang ilang sanga mula sa mga braso at kamay ni Dead Tree at gumalaw upang palibutan ang katawan ni Lin Feng. Humakbang pasulong si Lin Feng habang pinalalambot niya ang ilang apoy sa kanyang mga kamay. Hinawakan niya ang mga sanga at sinimulang sunugin hanggang abo. Anong malakas na apoy? Akala ng karamihan. Ilang sanga pa ang gumagalaw patungo kay Lin Feng na tila mga matulis na espada. Pasok. S.A. Lin Feng, mas maraming apoy ang lumitaw habang kinamayan niya ang kanyang mga kamay. Nagsimulang sumikat ang araw sa mga apoy na iyon at muling nasunog ang mga sanga. Walang mga sorpresa sa lahat. Mamatay. Galit na sigaw ng patay na puno. Sa pagitan niya at ni Lin Feng, lumitaw ang ilang patay na puno na may malalaking sanga. Lahat ng nasa paligid nila ay tila namamatay. Tila isang bagong mundong puno ng kadiliman. Ginamit niya ang kanilang mga sanga upang palibutan ang katawan ni Lin Feng at iniunat ang kanyang mga kamay, na puno ng death chi, upang salakayin si Lin Feng. Ang katawan ni Kuya Tong ngayon ay parang isang tunay na patay na puno. Ang walang kapantay na martial god, unang yugto. Kabanata 663, ang pitong espada. Layunin ng kamatayan. Nagulat si Lin Feng. Sa gitna ng lahat ng patay na punong iyon ay naramdaman niya ang ilang layunin ng kamatayan. Ang layunin ay hindi isang partikular na katangian ng mga espada, ang ibang mga bagay ay maaaring may layunin tulad ng enerhiya ng kamatayan. Kung naiintindihan ng magsasaka ang layunin, magagamit nila ito. Pasok. Malamig na sabi ni Lin Feng. Muling nagbuga ng nakakatakot na apoy, at ang kanyang buong katawan ay napaliligiran ng nagliliyab na apoy. Ang mga apoy na iyon ay tila kaya nilang sunugin ang lahat. Layunin. Lumiit ang mga balintataw ng patay na puno. Ang nakakatakot na apoy na iyon ay naglalaman din ng layunin. Ang buong lugar ay naging karagatan ng apoy na sumunog sa lahat. Ang mga sanga na iyon ay naglaho ng walang bakas sa tuwing makakausap nila si Lin Feng. Tama si Lin Feng na gumamit ng apoy laban sa patay na puno. Mamatay. Sigaw ng isang boses na nagmumula sa loob ng apoy. Si Lin Feng ang kanyang napakainit na Cosmos Burning Sire. Sinubukan ng patay na puno na iwasan ang apoy dahil ang paghawak sa mga ito ay magbubunga ng kanyang kapahamakan. Masyadong mainit ang apoy na iyon. Kasanayan sa mata. Ang mga mata ng Dead Tree ay biglang nagmukhang walang laman, tulad ng sa isang patay na tao. Parang kumukupas ang lahat. Tila hamina ang apoy ni Lin Feng. Si Kuya Tong ay mukhang napakasama sa sandaling iyon. Parang nagiging buhay ang mga sanga niya. Ha? Nagulat muli si Lin Feng. Imposible. Ang kanyang teknik sa mata ay hindi masyadong nakakatakot na nagbibigay buhay sa mga sanga. Ito ay dapat na isang ilusyon o isang guni-guni. Ito ay dapat na isang lansihin. Naisip ni Lin Feng na determinado. Maaaring papaniwala ni Kuya Tong si Lin Feng sa mga bagay-bagay at papaniwala ng mga tao na siya ay isang patay na puno. Ngunit kapag napagtanto ng isang tao na ito ay isang ilusyon lamang, ang layunin ng kamatayan ay maaaring bumuhay sa mga sanga. Lin Feng na iyon ay isang guni-guni, ngunit ang mga matang iyon na puno ng hangarin sa kamatayan ay makapangyarihan, tila maimpluwensyahan nila ang layunin ng mga tao. Ang apoy ni Lin Feng ay humihina at humihina. Teknolohiya ng mata. Naisip ni Lin Feng. Ang kanyang mga mata ay biglang naging itim, malalim at misteryoso. Mukha siyang demonyo sa kanyang mga mag-aaral na malamig at walang emosyon. Ngayon walang makakaapekto sa kanyang mga iniisip o layunin, lahat ay malinaw at naiiba. Ang lahat ay lumitaw sa kanyang ulo na parang isang pagpipinta. Nang inag si Kuya Tong nang makita niyang umitim ang mga mata ni Lin Feng, napakalamig ng mga mata na iyon. Kahit ang kanyang layunin sa kamatayan ay hindi na makakaimpluwensya kay Lin Feng. Parang ang lakas mo talaga ay nakakulong sa harap ko, sabi ni Lin Feng nang may kumpiyansa. Nakagawa siya ng isang hakbang pasulong habang ang kanyang apoy ay muling nanambalik ang pagsinta nito. Ang apoy na iyon muli ay tila masusunog ang planeta, ang mundo ng patay na puno ay unti-unting naglaho. Sa kamay ni Lin Feng ay lumitaw ang isang espadang pinalapot ng Sun Chi. Sumisikat na araw. Ang espadang iyon ay tumaas na parang sumisikat na araw, puno ng apoy ng araw at layunin ng apoy. Nakasilaw ang araw sa espadang iyon. Krr. Krr. Ang chi ni Kuya Tong ay tinatangay ng espada ni Lin Feng. Si Kuya Tong ay umatras na parang baliw. Nakamasid lang siya habang ang apoy ay gumagalaw upang lamunin siya, ang ilan sa mga apoy ay umabot pa sa kanyang katawan nang halos mag-apoy na siya. Ang apoy na iyon ay puno ng layunin at sinisira ang isang tiyak na halaga ng kanyang pisikal na lakas. Sunog ng araw. Nanginginig si Kuya Tong dahil masyadong nakakatakot ang apoy ni Lin Feng. Sobrang init, hindi niya mailabas. Maaaring siya ay maparalisa kung siya ay masunog, o maging ang kanyang paglilinang ay maaaring tuluyang mapilayan. Lahat ng sinabi ni Lin Feng ay naging totoo. Ang patay na punong chi at ang eye technique ay makapangyarihan ngunit tila kayang pigilan sila ni Lin Feng. Ang apoy at espada ni Lin Feng ay sapat na para magbigay ng matinding pressure kay Kuya Tong, halos wala na siyang pagkakataong manalo ngayon. Hindi na ako lalaban. Suko na ako, sabi ni Kuya Tong. Tumalikod siya at bumalik sa orihinal niyang upuan. Siya ay sumuko dahil wala siyang pagkakataong manalo.
Mas pinili niyang iligtas ang kanyang lakas para sa mga susunod na laban. Mas pinili niyang lumaban kapag sigurado siyang mananalo, kung hindi, baka masugatan siya. Pagkatapos ay matatalo siya sa iba pang mga laban. Iyon ang ika-6 na tagumpay ni Lin Feng. Parang wala ng suspense, pang-6 na si Lin Feng sa pinakamalakas. Si Lin Feng ang pinakanakakagulat na magsasaka sa kompetisyon. Akala ng lahat, napakalaki ng lakas ni Lin Feng. Natalo na niya ngayon ang 3 sa 8 pinakanamumukuntinging disipulo sa kompetisyon. Halos hindi siya nakilala ng mga tao sa kanyang likas na kakayahan at lakas. Pagkatapos ay pinili ni Tang Yuyu na lumaban kay Ling Xiao. Medyo nagulat si Ling Xiao dahil may iba pang mga taong hindi gaanong malakas kaysa kay Ling Xiao na natitira upang hamanin, ngunit siya ang pinili niya. May hawak siyang 7 espada sa likod. Habang nagsimula siyang maglakad papunta sa entablado tinanong niya si Tang Yuyu. Boyfriend mo ba si Lin Feng? Ha? Tang Yuyu ay nahuli sa kawalan. Hindi niya akalain na itatanong iyon ni Ling Xiao sa kanya. Nagulat din ang mga tao. Sina Lin Feng, Jun Moshi, Tang Yuyu, Xing Mengzin at Yun Fei Yang ay lahat ay kabilang sa Dragon Mountain. Lahat sila ay napakabuting kaibigan, lalo na sina Lin Feng at Tang Yuyu. Parang medyo iba ang relasyon nila. Hindi kaya tama si Ling Xiao. Ikaw ba talaga ang babae ni Lin Feng? Bakit ka nagtatanong? Medyo defensive si Tang Yuyu. Medyo mausisa si Ling Xiao. Doon sila mag-aaway, hindi para pag-usapan ang tungkol sa kanyang pribadong buhay. Si Xiao Yu ay ang aking babaeng kapwa-disipulo at mahal ko siya. Kapag nakikita ko kayo ni Lin Feng, pareho ang nakikita kong emosyon, kaya na-curious ako. Walang pakialam na sabi ni Ling Xiao. Naglabas siya ng ilang sword chi na pumapaligid sa kanyang katawan, na nagmukhang napakatalim na espada. Ang mga mata ng mga tao ay kumikislap, si Ling Xiao ay nagagalit. Mukhang nasaktan siya dahil hinahamon siya ni Tang Yuyu bago pa si Lin Feng. Tumingon si Ling Xiao at tumingin pabalik kay Yu Xiaoxiao habang sinasabi niya. Yu Xiaoxiao, ngayon ang aming guro ay nandito sa harap ng lahat. Ipapakita ko na ako, si Ling Xiao, ay kayang protektahan ng aking minamahal magpakailanman. So iyon ang ibig niyang sabihin. Akala ng karamihan, naiintindihan na nila ngayon. Gusto ni Ling Xiao na ipakita sa lahat na mahal niya si Yu Xiaoxiao at sapat siyang malakas para protektahan siya. Tang Yuyu ay magiging stepping stone para sa kanya. Gusto kong sabihin sa iyo, Yu Xiaoxiao, pati na rin sa aming guro, na determinado ako at sulit ako. Dahan-daang tumalikod si Ling Xiao at hinarap si Tang Yuyu. Isang karangalan para sa iyo na lumaban sa isang malakas na cultivator. Ang 7 espadang iyon sa kanyang likod ay naglalabas ng nakakatakot na malarosas na chi na sumugod sa kalangitan. Isang malakas na hangin ang nagsimulang umihip. Sabay-sabay niyang hinugot ang lahat ng kanyang 7 espada. Ang mga ito ay nakasisilaw at ang chi na kanilang inilabas ay napakalakas. Ang 7 espadang iyon ay naglalaman ng iba't ibang kulay at lahat ay naglalaman ng nakakatakot na layunin ng espada. Parang kaya nilang paiyakan ang mga bathala. Nakakatakot na espada chi. Naglalabas sila ng level 3 sword intent. Nagulat ang karamihan. Medyo mataas na ang level 3 sword intent. Tang Yu, hindi mo inaasahan iyon. Pakiramdam niya ay inaapi siya ng lahat ng 7 espada at ang layunin ng kanilang espada. Si Ling Xiao ang pinakamalakas na cultivator na nakaharap niya sa ngayon sa panahon ng kompetisyon. Hindi niya akalain na magiging ganoon kalakas siya. Siya at ang karamihan ay minamaliit siya, gustong patunayan ni Ling Xiao kay Yu Xiaoxiao na si Tang Yuyu ang kanyang biktima. Ang walang kapantay na martial god, unang yugto. Kabanata 664, sa pagitan ng mga espada. Tila napakayabang ni Ling Xiao, na parabang si Tang Yuyu o Lin Feng ay mga langgam. Sa puso ni Ling Xiaoxiao, si Yu Xiaoxiao lang ang naroon. Gusto niyang gamitin ang kanyang espada para patunayan kay Yu Xiaoxiao na siya ay katumbas ng halaga. Nakakatakot na antas ng espada. Pinaliit namin si Lin Feng, pero minamaliit din namin si Ling Xiao. Akala ng karamihan. Nakakatakot ang sword energy na iyon. Tang Yu, nasa panganib ka. Level 3 sword intent na ibinubuga mula sa 7 swords. Paano mablock iyon ni Tang Yuyu? Ngayon ang mga tao ay nagtataka kung sinadya ni Ling Xiao na patayin si Tang Yuyu o hindi. Si Ling Xiao ay nagpapakalat ng napakaraming paraan, 7 espada. Delikado ang sitwasyon para kay Tang Yuyu. Level 3 sword intent. Kumunat ang noo ni Lin Feng. Tumingin siya kay Ling Xiao, hindi niya rin nakalaing magpapakita ng ganoong lakas si Ling Xiao laban kay Tang Yuyu. Akala ni Ling Xiao na si Tang Yuyu ay babae ni Lin Feng, kaya gusto niyang ipaghiganti si Yu Xiaoxiao dahil natalo siya ni Lin Feng. Sapat na ang dahilan na iyon, ngunit naunawaan ni Lin Feng na pangunahing sinusubukan ni Ling Xiao na ipakita kay Yu Xiaoxiao na mahal niya ito. Ang laban na ito ay isang stepping stone. Ipinakita na ni Ling Xiao sa lahat na siya ay malakas, siya ay nakasisilaw sa lahat ng paraan. Sumimangot si Tang Yuyu, masyadong mapangapi ang sword chi na iyon. Nagsimula siyang magmukhang nakamamatay na mapatla. Agad na pinakawalan ni Tang Yuyu ang kanyang espiritu at ilang napakalakas na chi. Naramdaman na lang niya ang nalalapit na kapahamakan sa kanya. Akala niya pwede na siyang mamatay. 7 espada, go. Galit na sigaw ni Ling Xiao. Ang 7 espada ay sumugod sa langit, lahat ay nakasisilaw sa iba't ibang kulay.
Ang mga espada ni Ling Xiao ay tila kaya nilang lipulin ang lahat. Ang 7 espada ay sabay-sabay na bumaon patungo kay Tang Yuyu. Nais nilang tudukan siya. Ang mga espadang iyon ay tila naglalaman ng buong lakas at mapang-ipang puwersa ni Ling Xiao. Tang Yu wala kang oras na mag-isip nang makita niya ang lahat ng nakakasilaw na espada. Libong anino. Galit na sigaw niya. Isang napakaraming mga clone ng Tang Yuyu ang biglang lumitaw. Kur. Inatake ng lahat ng mga clone ng mga espada ngunit napatay. Tang Yuyu umatras pabalik sa buong bilis. Nahulog pa siya sa fighting stage. Ang isang pag-atake ni Ling Xiao ay napakapangit. Tang Yu hindi ka makatiis sa kanya. Ang mga ilaw ng espada ay nasa lahat ng dako bilang Tang Yu maaari mo lamang subukang iwasan ang mga ito. Sumuko ka na, sumigaw si Lin Feng ng napakalakas. Tapos sabi ni Tang Yuyu. Suko na ako. Nasira ang kaluluwa ni Tang Yuyu dahil pinatay ang lahat ng kanyang clone, naiwan siyang duguan. Parang hindi tumitigil ang mga espada. Naantala ng mga clone ang pag-atake ngunit patuloy silang gumagalaw patungo sa kanya na parang gusto siyang patayin ni Ling Xiao. Itinaas ni Tang Yuyu ang kanyang ulo upang subukang harangan ang mga espada. Ngunit pagkatapos ay nakita niya ang mga pulang ilaw na lumitaw sa kanyang harapan. Ang sword chi ay humahanggol sa kalangitan at naglalabas ng matatalim na tunog ng pagsipot. Napaungol si Ling Xiao habang binabalik ang kanyang 7 espada. Kaharap niya si Lin Feng. Sumuko na siya kaya nasali ako. Wala naman akong nilabag na rules diba? Tinanong ni Lin Feng kay Zhu Wuchang. Tumanggo si Zhu Wuchang, hindi nilabag ni Lin Feng ang mga patakaran. Na-forfeit si Tang Yuyu at nagpatuloy si Ling Xiao sa pag-atake. Siya ang lumabag sa mga patakaran. Tumanggo si Lin Feng at bumalik kay Ling Xiao. Chi Qingjian Ling Xiao, gusto mong pumatay o sakta ng mga tao para patunayan kung gaano ka kalakas. Sinabi mo sa amin na mahal mo ang babae mo at kaya mo siyang protektahan. Wala kaming pakialam sa iyong pribadong buhay. Gayunpaman, umaasa ako na maaari kang manatiling palakaibigan, nakakalungkot kung tayo ay naging magkaaway. Huwag kalimutan na ang mga pagpipilian ay mahalaga. Pagkatapos ay tumalikod si Lin Feng at nagsimulang maglakad palayo kay Ling Xiao. Nagulat ang karamihan. Ang mga espada ni Ling Xiao ay napakalakas, ngunit ang espada ni Lin Feng ay nagawang pigilan ang mga ito. Ang isang paghaharap sa pagitan ng dalawang henyo sa espada ay tila hindi maiiwasan. Tama si Lin Feng, mahalaga ang mga pagpipilian, lalo na kung paano niya nakuha ang unang Jade Key. Sinubukan ni Ling Xiao na saktan si Tang Yuyu gamit ang Lin Feng bilang dahilan. Naglakad si Lin Feng patungo kay Tang Yuyu na dumudugo ang kanyang bibig at nagtanong. Nasugatan ka ba malubhang? Hindi na kailangan ng Sangguan Soul Grass. Gagaling ako sa loob ng ilang minuto. Sabi ni Tang Yuyu, sinusubukang tiyakin si Lin Feng. Ayaw niyang gamitin niya ang kalahati ng kanyang damo. Alam niyang napakahalaga sa kanya ng damo, gagamitin niya iyon para iligtas ang buhay ng isang tao. Hindi iyon madali. Humanap ng lugar para makabawi. Sabi ni Lin Feng, umiling-iling. Ito ang pinakamahusay na paraan upang mabawi kung paano walang silbi ang ibang mga table tasks. Tanging ang mga napakahalagang bagay lamang ang gagana ng mas mahusay. Umupo si Tang Yuyu at ipinikit ang kanyang mga mata. Nagpatuloy ang mga labanan sa entablado ng labanan. Si Diling at Duan Wu daw ay napakalakas pa rin, walang mananalo laban sa kanila. Pagkatapos ay lumipat si Jun Moshi sa fighting stage at tumingin kay Ling Xiao. Nagulat ang mga tao na gusto siyang ipaghiganti ni Jun Moshi. Gayunpaman, nakipaglaban lang si Ling Xiao. Ayon sa mga patakaran, hindi kayang labanan siya ni Jun Moshi. Paano matatapos ang labanan sa pagitan ni Jun Moshi at Ling Xiao? Jun Moshi, ipaubaya mo siya sa akin. Sabi ni Lin Feng. Tumingon si Jun Moshi at ngumiti. Tumanggo siya at sinabing, sige, para sa'yo siya. Kahit na hindi ako mahilig makipaglaban sa mga babae, kailangan nating lahat na lumaban sa kanila maaga o huli. Sabi ni Jun Moshi kay Yu Xiaoxiao. Nagulat sina Ling Xiao at Yu Xiaoxiao. Parang hindi magandang ideya na ibuli si Tang Yuyu. Ngayon, ipaghihiganti siya ni Jun Moshi. Ang labanang iyon ay walang suspense. Madaling talunin ni Jun Moshi si Yu Mo kaya madali niyang talunin si Yu Xiaoxiao. Si Yu Xiaoxiao ay natalo na kaya ngayon ay natalo na siya sa kabuuan ng 3 laban. Siya ang pinakamahina sa 8 pinakasikat na mga henyo. May paghihiganti lang siya ni Ling Xiao. Nalungkot si Ling Xiao kaya binubuli niya si Tang Yuyu at ngayon ay inaway ni Jun Moshi si Yu Xiaoxiao. Gayunpaman, hindi niya ito sinaktan dahil hindi siya mahilig mangbuli ng mga babae. Nagpatuloy ang mga labanan at walang nakakagulat. Patuloy na natatalo ang mas mababang ranggo ng mga magsasaka at hindi masyadong nakakapanabak na panoorin. Pagkatapos, turn na naman ni Lin Feng. Lumipat si Lin Feng sa gitna ng yugto ng pakikipaglaban. Lahat ay nasa sabik mula sa inaasahan. Lahat sila ay nakatingin sa isang tao. Si Ling Xiao. Malamang na ito ay magiging labanan sa pagitan ng dalawang magsasaka ng espada sa pagkakataong ito. Isang tibak na uhaw sa dugo at 7 espada. Ang sword intent ni Lin Feng ay level 3 tulad ng kay Ling Xiao. Paano kaya haantong ang labanan nilang dalawa? Nalaman ng karamihan na ang panonood ng laban ni Lin Feng ay kapana-panabik. Ang kanilang mga puso ay napuno ng mas matinding sigasig, tiyaga at sigla na parang kumukulo ang kanilang dugo.
Marahil ito ay dahil lamang sa hindi nila inaasahang mangyayari ang mga ganitong sitwasyon. Nakita nila si Lin Fang mula sa simula hanggang sa huli na nagiging mas malakas at mas malakas. Kung nagawa niyang manalo laban kay Ling Xiao, nangangahulugan ito na siya ang ikalimang pinakamalakas na magsasaka. Si Lin Fang ay halos makatiyak. Ang walang kapantay na martial god, unang yugto. Kabanata 665, masamang pagpili. Tulad ng inaasahan ng karamihan, tumingin si Lin Fang kay Ling Xiao. Dahil binubuli ni Ling Xiao si Tang Yuyu, hindi maiiwasan ang paghihiganti. Gusto ni Ling Xiao na patunayan sa lahat, lalo na sa babaeng mahal niya, na siya ay malakas at maaasahan. Nilabanan niya si Tang Yuyu, na inakala niyang kasintahan ni Lin Fang, para ipaghiganti si Yu Xiaoxiao. Mapapatawad kaya siya ni Lin Fang? Kailangan ko bang tawagan ka? Tanong Lin Fang. Agad na tumalon si Ling Xiao sa gitna ng fighting stage. Kahit hindi mo ako hinamon, hahamunin pa rin kita. Malamig na sabi ni Ling Xiao. Muli niyang hinugot ang kanyang 7 maraming kulay na espada. Lahat sila ay napuno ng isang napakalaking layunin ng espada. Tingnan natin kung ang iyong sanguinary blood ay mas malakas kaysa sa aking 7 espada. Sabi ni Ling Xiao. Mayroon siyang 7 espada na lahat ay naiiba. Ang kanyang sword intent ay level 3. Naglalaman sila ng puwersa ng 10,000 espada. Ang mga labanan sa espada ay lubhang mapanganib at kadalasang nakamamatay. Sumipol sa hangin ang layunin ng espada at lumabas ang malalakas na agos ng hangin. Parang may mga espada lang sa mundo. Kahit na hindi pa naabot ni Ling Xiao ang antas kung saan kaya niyang sirain ang mundo, kaya niyang pumatay ng mga tao mula sa napakalayo. Naging madali para sa kanya. Hindi na kailangang gamitin ni Ling Xiao ang kanyang mga kamay para kontrolin ang kanyang mga espada, magagamit niya ang mga ito mula sa malayo. Kalmadong pinagmamasdan ni Lin Fang ang mga espadang iyon. Isang magaan na tunog ang kumalat sa hangin at lumitaw ang isang dugong pulang ilaw. Ang kanyang uhaw sa dugo na espada ay buzz sa hangin, nanginginig ng marahas sa pananabik. Ang kanyang uhaw sa dugo na espada ay may sariling buhay at ito ay nakatutok sa 7 espada. Isang nakakatakot na enerhiya ng espada ang kumalat sa hangin. Ang kanyang uhaw sa dugo na espada pagkatapos ay sumugod sa kalangitan. Ang uhaw sa dugo na espadang iyon ay nasa sabik, gusto nitong lumaban. Anong nakakatakot na mga espada? Isip ng karamihan ng tao. Ang 7 espada at ang uhaw sa dugo na espada ay tila buhay lahat, mayroon silang sariling buhay. Ang lakas ng espada ay umaagos sa kalangitan. Si Ling Xiao ay mukhang mabangis at mayabang. Ang kanyang 7 espada, ang uhaw sa dugo na espada, at ang kanilang layunin ay lahat ay lubhang mahalaga. Hindi masama ang espada mo at level 3 din ang sword intent mo. Iginagalang kita, ikaw ay isang mahusay na cultivator ng espada. Lumaban tayo at tapusin ang labanan sa isang atake ng espada. Sabi ni Ling Xiao. Mula sa likuran ni Ling Xiao ay lumitaw ang isang sword light spirit. Lalong lumakas ang kanyang sword energies. Siya ay isang purong cultivator ng espada at may espiritu ng espada. Gayunpaman, hindi pinakawalan ni Lin Fang ang kanyang espiritu. Siya ay nag-iisa na umaasa sa kanyang uhaw sa dugo na espada na ang pulang ilaw ay tumatama sa kalangitan. Isang nakakatakot na pamatay na enerhiya ang sumalakay sa kapaligiran, matagal na siyang hindi gumagamit ng pamatay na enerhiya. Ang mga tao ay nanonood ng labanan, ang pag-asam ay nakakatakot. Sisimulan na nila ang laban ngayon. Akala ng karamihan. Kaninong espada ang mas malakas? Tama, lalaki talaga ako kaya mananalo ako. Ipapakita ko sa lahat na ako ang pinakamahusay na tagapagtanom ng espada ng Zuyu. Ipapakita ko kay Xiao Yu na hindi matatalo ang aking espada. Mayabang na sabi ni Ling Xiao. Parang naisip niya na nanalo na siya sa laban. Talagang matapang ka pero maling tao ang pinili mo para patunayan sa lahat na ikaw ang mas malakas. Sinabi ni Lin Fang na kasing kumpiyansa ni Ling Xiao. Ganoon ba, mayroon ka lamang isang espada at mayroon akong 7. Sabi ni Ling Xiao habang tumatalon pasulong. Sa isang iglap, ang kanyang sword energies ay bumaril kay Lin Fang, sinisira ang kapaligiran sa kanilang daan. Krr, krr, krr. Kumalat sa hangin ng ilang banayad na tunog. Walang makakapigil sa mga espadang iyon. Gayunpaman, nang magsimulang magbigay liwanag ang mga ilaw ng espada sa kapaligiran, nakita rin ng karamihan si Lin Fang na gumalaw. Hawak-hawak niya ang kanyang espada gamit ang 2 kamay at umiikot sa hangin. Ang kanyang uhaw sa dugo na espada ay puno ng mamamatay na puwersa. Si Lin Fang ay naglalabas din ng napakalaking lakas. Baliw siya. Akala ng karamihan. Si Lin Fang ay hindi katulad ni Ling Xiao, hindi niya sinusubukang lumaban mula sa malayo. Sa halip, sinubukan niyang lumaban sa malapitang labanan habang inihagis niya ang kanyang katawan sa kanyang kalaban. Nais ba niyang mamatay? Ang mga ilaw na pula ng dugo ay nagpapaliwanag sa kapaligiran at sinundan ang katawan ni Lin Fang. Sa sandaling naisip ng lahat na si Lin Fang ay baliw, isang napakagandang ilaw ang nagpapaliwanag sa kapaligiran. Ang uhaw sa dugo na espada ni Lin Fang ay umaatake. Boom! Isang dugong pulang ilaw ang nagpapaliwanag sa kapaligiran. Tila napuno ng dugo ang kapaligiran. Ang pulang dugo na liwanag ay tila lalong nakakasilaw habang lumalakas ito. Lalong lumakas ang malalakas na sipol sa hangin. Krr, krr.
Nakasilaw sa mga mata ng mga tao ang liwanag na iyon. Ang mga ilaw na pula ng dugo ay nilipol ang iba pang mga ilaw at dumiretso patungo kay Ling Xiao. Ang espadang iyon ay hindi na napuno ng antas 3 layunin. Tumaas ito sa antas na 4 na layunin. Ang mga tunog ng paghiging ay umalangaw sa mga ulo ng mga tao. Maraming tao ang nakakuyom ang kanilang mga kamao at pinagpapawisan. Ang sword intent ni Lin Feng ay level 4. Hindi ka paniwala. Itinago ni Lin Feng ang kanyang lakas laban sa patay na puno at laban kay Yumo. Siya ay mas malakas kaysa dati nilang pinaniniwalaan. Malaki ang pagkakaiba sa pagitan ng level 3 at level 4 na layunin. Ang pag-unawa sa layunin ay napakahirap, ang bawat antas ay ganap na naiiba sa isa pa. Napakahirap na taasan ang antas ng layunin ng isang tao, higit pa kaysa sa pagpasok sa isang superior na layer ng paglilinang. Maaaring lipulin ng espada ni Lin Feng ang anuman. Ang espadang iyon ay parang ang ginamit niya upang patayin si Yumo. Gayunpaman, walang silbi ang isang mapangwasak na espada kung hindi ito mabilis. Sa bilis, halos imposibleng pigilan ito. Isang nakakakilabot na sigaw ang kumalat sa hangin. Sa wakas ay nawala ang pulang dugo na ilaw, nagbanggaan ang mga enerhiya ni Lin Feng at Ling Xiao. Umalangaw sa hangin ang nakakatakot na mga tunog, mas malakas pa sa nakakakilabot na hiyawan. Gayunpaman, nakalimutan na ng karamihan ang tungkol sa mga enerhiya, nais lamang nilang makita kung sino ang sumigaw. Si Qi Qingji at Ling Xiao ay hindi pa namatay. Gayunpaman, nahulog ang kanyang braso sa lupa. Ilang sandali pa, hindi pa siya napatay ng uhaw sa dugo na espada, tumabi siya at isinakripisyo ang kanyang braso. Ang mga tao ay namangha. Huminto sila sa paghinga. Ang kapaligiran ay hindi kapani-pani walang mapang-api. Nang muling huminahon ang lahat at nawala ang mga enerhiya, hawak pa rin ni Lin Feng ang kanyang uhaw sa dugo na espada, kalmadong nakatayo doon. Tinatakpan ni Ling Xiao ang sugat kung saan naputol ang kanyang braso ngunit patuloy na bumubulwak ang dugo. Mukhang naghihirap si Ling Xiao. Hindi na siya nagmukhang mayabang at mayabang. Tila bumaba mula sa langit ang dalawa. Kawawa naman. Ang isang henyo tulad ni Ling Xiao ay nawalan ng braso. Mawawala ang kanyang reputasyon. Si Yu Xiaoxiao ay namangha, maging ang guro ni Ling Xiao ay natigilan. Kanina pa, siya ay nagsasalita ng mayabang at mayabang, ngunit ngayon ay pinutol na ni Lin Feng ang kanyang braso. Iyon na ang pangalawang tao na nagdusa mula sa mga kamay ni Lin Feng. Ang una ay si Yumo na namatay at ngayon ay si Ling Xiao. Pareho silang naging isa sa 8 pinakasikat na kabataan ng Zuyu. Nanalo si Lin Feng sa kanyang ikapitong laban. Para siyang matatapos sa pang-5 sa huli. Nakita ni Lin Feng na hindi na mukhang mapagmataas o mayabang si Ling Xiao, aniya. Tama ka na nagpahayag ng iyong pagmamahal, ngunit mali ang paggamit mo ng Tang Yuyu para patunayan ito sa lahat. Pinili ni Ling Xiao si Tang Yuyu para ipakita kay Yu Xiaoxiao na mahal niya siya. Nakagawa siya ng isang malaking pagkakamali.